wala ko na sabihin ko. Sandali. Si Lula, nakilala ko si Lula, mas maano siya, mas mabait siya, mag-alaga sa amin ng maliit pa. Lalo na yung kwento nila sa akin noon na paglabas ko daw kay Mamang, 7 months pa lang daw ako noon. Inilabas ni Mama noon. Siya na daw nag-alaga sa akin. Tapos, pinalagay niya daw ako sa karton. Pinapalitan niya lang daw ng tubig na para incubator yan, para mainit na tubig. Ginagawa niya incubator yun para mainitan lang, mag-liquid daw, sabi niya. Tapos, magpadidi, ginadrop lang daw yan ni Lula sa akin yung gatas. Yun hanggang paglaki, sama-sama ako dyan kay Lula kung saan-saan niya magluhalo. Ang naalala ko noon kay Lula, narinig ko maghalo-halo. Ang akala ko noon, so Lula, maghalo-halo, sama ako. Sabi ko yan. Naglibot-libot na kami dito sa mga bahay-bahay. Pag uwi, Lula, bakit? Saan na yung halo-halo, Lula? Sabi ko, hindi ba tayo naghalo-halo? Luwalo, hindi yung maghalo-halo, magkararag. Ayun pala. Yun na, palagi na lang nag-ano si Lula noon na mag-pray, gano'n. Ginaturuan niya kami paano manalangin, mga gawaing trabaho sa bahay. Lalo na yung paglalaba. Tinuruan niya ako paano maglinis ng mga damit, maglaba, magluto. Yung specialty namin ni Lula noon, yung sa luto-luto na gulay, lalo na yung tukak. Yung tukak na yun, yung sabawan, nilagyan ng dahon ng palaya. Yun, palagi kong alala kay Lula. Tsaka yung paborito namin escabeche na tilapia. Yun. Yun ang palagi namin ginaluto noon. Hanggang ngayon hindi ko yan malimutan. Basta si escabeche, si Lula talaga. Yun lang po. Hanggang ngayon, si Lula, hindi din namin malimutan. Mahal na mahal namin siya. Kahit nasa kabilang buhay na siya, andyan pa rin sa puso namin. Mahal na mahal namin. Hindi lang siya makalimutan hanggang sa mga apo niya. Hanggang kailan, hindi namin siya malimutan. Ganun pa rin. Yan lang po. Salamat. Ngayong hapon ulit.